Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayo dyan? Nagbabalik tayo ngayon para sagutin ko naman yung tanong ng mga nakakarami na sino daw ba yung nagsasabi ng totoo? Yung mga locals na nag-migrate sa Pinas o kahit sa ibang bansa na pinanganak dito dahil nahihirapan sila? O kami daw na mga Pilipino na halos hindi pa naman daw matagal dito talagang pinangangalandakan na maganda pa rin daw ang Canada? Okay guys, i-explain ko yan based on my experience. Again, disclaimer, this is only for my experience guys, okay? Una sa lahat, wala naman akong sinasabi na mali yung mga locals, okay? Na hindi nagsasabi ng totoo yung mga locals. Syempre sila yun nandito naranasan din nila yun dito mga ka-dreamers. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, malaki po kasi yung pinagkaiba ng locals dito na nag-migrate dyan, na mas piniling mabuhay dyan kesa kami mga Pilipino na alam mo yon, na normal na tao sa Pilipinas o kahit saan pa man nagtrabaho sa ibang bansa na naghahangad po ng mas malaking sahod dito sa Canada. Okay? Ngayon i-differentiate ko mga ka-dreamers. Unahin natin sa mga locals. Mga ka-dreamers, tandaan nyo, hindi po kayo pwedeng magkumpara ng mga locals na nanggaling dito na nag-migrate dyan at sa mga Pilipino na nakarating dito. Bakit po? Una, kasi mga ka-dreamers, iba ang way of living nila sa way of living nating mga Pilipino, okay? Okay, huwag na natin i-generalize lahat ng mga Pilipino. Iba ang way of living ng mga lokal kesa sa akin, okay? Sila kasi mga ka-dreamers, sanay sila na nabibili yung mga gusto nila. Okay? Sanay sila na pag nagtrabaho lang sila ng ganitong oras, malaki yung sinasahod nila. Sanay sila na kapag nagtrabaho sila ng 8 oras, mabibili na nila yung mga pangangailangan nila sa bahay, pambayad sa kuryente, pag inabot ng 40 hours per week, mga ganon. Dati kasi, nakukuha nila yun Syempre tumataas po yung demand natin, hindi lang naman sa Canada. Okay? Nagkakaroon rin po ng inflation. Okay? Hindi lang po ang Canada ang nagmamahal ng bilihin at nagkakaroon ng tax. Tandaan nyo yan mga ka-dreamers, dahil ang Dubai may tax din. Okay? Sa mga ibang bansa may tax din. O sa Pilipinas may tax din. Kumbaga, bakit nyo sasabihin na ay mahal kasi yung tax dyan sa Canada? Yun yung sinasabi ng mga locals. Okay? Sila po yun. Hindi ko po sila sinisisi. Tama naman po yung sinasabi nila. Pero tandaan nyo, tanungin nyo rin yung sarili nyo na ba't sila nag-migrate dyan? Dahil ba mura dyan? Tandaan nyo, yung mga locals po na yan, pinanganak dito. Syempre yung iba, may mga nakakuha pa rin pong sustento yan sa government. Okay? And then, lagi nyo tandaan mga ka-dreamers na syempre, dyan kasi nakukuha rin nila, pag nag-migrate sila, mura yung bilihin, yung value ng pera nila mas mataas, so nakukuha nila yung mga gusto nilang bilhin at saka na-afford nila. Okay? Dito kasi sila dati, siguro ng mga panahon pa dati, sabihin mo ng 1990s or early 2000, siguro mamaliit pa lang ang tax noon, di ba? Pero at saka yung mga bilihin noon hindi pa nung ganoon kataas. Pero kasi at saka especially po yung bahay. Syempre karaniwan po kasi nagre-rent, nangungupahan, nagbabayad ng bahay kasi doon sila po talaga nababaon. Ganun po yun mga ka-dreamers. Sinasabi ko yun sa inyo yung totoo kasi marami nagsasabi na sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Okay? Nagsasabi sila ng totoo po yun. Pero depende po yan sa way of living. Lilinawin ko. Okay? Ngayon, sa mga Pilipino naman po kasi, tayo po kasi, ang goal lang naman natin is makapagtrabaho, makakuha ng magandang sahod at higit sa lahat, umangat tayo ng umangat para makapagpundar tayo sa Pinas at higit sa lahat, pag nakapagpundar tayo sa Pinas, makapagnegosyo tayo, matulungan natin yung pamilya natin. Yun lang naman yung goal natin Tayo kasi mga Pilipino hindi naman tayo maarte. Kahit mag-rent lang tayo dyan, susurvive tayo. Diba? Kahit ilang trabaho natin, susurvive tayo. Sila po kasi hindi ganun. Okay? Kahit nga kumain lang tayo ng kahit na ano, mabubuhay tayo. Sila po kasi hindi ganun. Okay? Kaya huwag niyong ikumpara. Sa amin mga Pilipino, napaka-blessed namin na nakarating kami dito kasi yung sahod namin, pag kinumpara namin sa Pilipinas, pag kinumpara ko sa Dubai, pag kinumpara ko sa mga ibang bansa, mataas. Okay? So doon ka maging grateful. So bakit mo titignan yung pamumuhay ng iba instead of mag-focus ka sa sarili mong growth? Di ba? Iyon yung problema kasi sa atin. Inuuna muna natin yung pagkukumpara bago natin
bago tayo magsumikap para maabot natin yung gusto nating goal. Okay? Ganun lang yun mga kasimple mga ka-dreamers. Hindi ko na pahahabain to dahil sa sinabi ko pa lang na isang point na yun, ang laki na po ng difference. Okay? So sa lahat ng mga gusto pumunta dito, tuloy nyo yung pangarap nyo. Kayo mismo yung tumuklas kung ano ba talaga yung meron dito. Kayo mismo yung tumuklas kung mahirap ba talaga dito, maganda ba talaga dito. Pero based on my experience mga ka-dreamers, nag-enjoy po ako, masaya po ako at higit sa lahat, worth it po para sa akin. Okay? So sa lahat ng mga panghihinaan ng loob, huwag kayong panghinaan ng loob. Ituloy niyo yung pangarap niyo at higit sa lahat, lumaban kayo, huwag kayong susuko. Okay? Lagi yung tatandaan, ang tao nagpupursige at may tiwala sa Diyos, may mararating yan. Okay mga ka-dreamers? So maraming salamat sa inyo. Kung gusto niyo pa ng mga ibang videos na mapanood para sa akin, follow niyo yung YouTube ko, Emmanuel Ebido. Okay? Andyan po may mga videos po ako dyan kung paano po ako nakarating dito at kung ano yung mga agency na in-applyan ko sa lahat ng mga nagtatanong pa po. Okay? So maraming salamat mga ka-dreamers. Spread the good vibes. Okay? Fall na po dito, mahangin, sobrang lamig. So, yan, nag-enjoy na ako na naman sa weather. Diba? So, yun po. See you here in Canada mga ka-dreamers. Galingan nyo at higit sa lahat, huwag kayo susuko sa pangarap nyo. God bless you all. Peace yo.